Nagumpisa ang pelikula sa laban ni Kong laban sa Thirsty Hound of Titans. Sa isang malakas na suntok ni Kong, nabalian siya ng buto sa ribs. Sinira niya ang kanilang dadaanan. Gamit ang isang malaking blok ng kahoy, tinakpan ni Kong ang buong lugar at sinira ang lakas ng loob ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagpunit sa kanilang kasama. Nahati sa dalawa ang patay na titan at pinadaloy ni Kong ang dugo nito sa ibabaw ng katawan para maramdaman ang kakilakilabot na katapusan nila. Matapos ang pamatay na galaw, nagdulot ito ng takot sa kanila at tumakas ang mga ito. Matapos maligo, kinuha ni Kong ang kanyang pagkain malapit sa isang bangin at siya ay kumain. Habang kumakain, sumakit ang kanyang ngipin. Hindi rin siya makagawa ng anumang hakbang upang mawala ang sakit at ito ang nagpapahina sa kanya. Dahil dito, ang isang buwaya ay nagnakaw ng mga patay na katawan at hindi man lang niya ito mapigilan. Maski ang isang maliit na palaka ay tumutukso sa kanya, ngunit pinabaliwala niya ito. Samantala, ibinahagi ni Dr. Andrews ang impormasyon tungkol sa mga teritoryo ni Godzilla at Kong at siya rin ay nag-aaral ng Hollow Earth at iba pang mga Titans. Naniniwala siya na si Kong ang huling natira sa kanilang pamilya. Siya rin ay nagpapaliwanag na si Godzilla ay nakikipaglaban sa mga nakakatakot na halimaw na nagiging sanhi ng malawakang pagkawasak sa mga tao. Kamakailan, may isang misteryosong kakaibang hayop na kamukha ng gagamba ang nakita sa Italia at Rome. Ang pagkasira nito sa kalikasan ay malubha, ngunit agad na kinontrol ni Godzilla ang sitwasyon. Binigyan niya ng malalakas na suntok ang halimaw, kaya't ang mga tentakulo nito ay nahulog. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-atake ng halimaw sa mukha ni Godzilla. Ngunit walang makakapigil sa kanyang magnetikong atake. Ang electrifying atomic laser na umaagos mula sa kanyang bibig ay nagpuputok ng mga ugat ng halimaw at nagdulot ng kaligtasan sa lungsod. Nakapansin ang koponan ni Dr. Andrews at ng Monarch ang kakaibang mga kilos sa teritoryo ni Godzilla na may mataas na antas ng enerhiyang radiation na hindi nila maipaliwanag at wala pa silang kaalaman tungkol dito. Ang ampon ni Dr. Andrews ay nag-aaral sa isang special school kung saan siya ay madalas na inaantok sa klase. Hindi lamang siya isang normal na bata, kundi isa siyang pinagpala. Nagsisimula siyang magkaroon ng mga vision. Inilalagay niya ang lapis sa papel at gumuguhit ng mga larawan. Sinisisi ng guro ang kanyang pagiging careless pero napagtanto nito na ang mga guhit ay tumutugma sa mga spikes na nakuha mula sa radiators. Si Gia ay ang huling anak mula sa tribong Ewi, kaya't baka ang kanyang mga bisyon at mga guhit ay nagpapahiwatig ng mga kakaibang pangyayari. Sa masusing pagsasaliksik sa tribong Ewi, natuklasan na isang malupit na bagyo ang lubos na nagwasak sa tribo at tanging isang batang babae ang nakaligtas. Iniligtas siya ng doktor. Muling nagkaroon si Gia ng mga disturbed na vision at ipinakita ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkikita nila ni Kong sa Hollow Earth. Si Dr. Andrews ay nag-iisip na dalhin siya doon dahil ang kanyang mga vision ay patuloy na nagpapakita ng mga hindi kapani-paniwala na pangyayari. Nakipagkita si Dr. Andrews sa kanyang dating kaibigan na si Bernie at ipinakita ang mga guhit para humingi ng tulong. Dati silang magkatrabaho ni Andrews, kaya natutuwa siyang makitang bumalik ito. Ibinabalita ni Bernie na ang mga senyales ay tila hindi nagmumula sa isang Titan kundi mula sa mga tao. Ang mga guhit ay nagpapahiwatig din ng parehong bagay, ngunit paano nga ba nakakarating ang mga tao sa Hollow Earth at paano nila ito nagagawa? Kailangan niyang malaman kung paano matutulungan ang kanyang anak. Bigla siyang nakatanggap ng abiso tungkol sa kilos ni Godzilla. Si Godzilla ay nagising matapos ang isang taon ng pagkakatulog at nagsimulang gumalaw. Gayon din si Kong ay malapit na sa mga Monarch at nagpapakita ng sakit. Napansin ni Gia ang kanyang sakit at ibinunyag ang kanyang toothache. Upang tulungan siya, isang veterano ang nagbigay sa kanya ng sedatives at bumaba gamit ang isang helicopter. Kinuha niya ang masamang ngipin at pinalitan ito ng bago. Siya rin ay nagtangkang mang-flirt kay Dr. Andrews pero hindi umobra. Ipinaabot rin niya ang kanyang pag-aalala tungkol sa kakaibang mga panaginip ng kanyang anak, ngunit hindi siya nababahala dahil kasama niya ang kanyang ina. Si Kong ay nagigising at agad na nararamdaman ang sakit. Nag-uusap din sina Kong at Gia gamit ang sign language na nagpapakita na sila ay nagkakaintindihan. Si Bernie ay lumapit at ipinaalam kay Andrews tungkol sa mga pagtaas ng spikes. Inaasahan niyang ang pagbabago ay nagpapakita na may tumatawag sa atin mula sa Hollow Earth para humingi ng tulong. Kaagad na nagpasya si Dr. Andrews na buuin ang isang koponan ng mga eksperto upang alamin ang pinagmulan nito. Si Gia ay nag-insist na sumama sa kanila at pumayag si Dr. Andrews. 5 tao ang lumipad patungo sa Hollow Earth. Sumama rin si Bernie matapos makumbinsi ni Dr. Andrews. Sumama rin si Kong at sila ay bumagsak sa butas na nagmumula sa kung saan nagsisimula si Kong at Hollow Earth. Ito ay isang radiation box na puno ng mga kakaibang karanasan at pakikipagsapalaran. Matapos sa malalakas na pagyanig, dumating ang flying machine sa lugar at naghatid sa kanila ng roller coaster ride. Sa wakas,
Nakarating sila sa lupa matapos halos mabaliw dahil sa paglipat nila sa teritoryo. May mga lumilipad na kumikinang ang katawan ang bumabati sa kanila sa pamamagitan ng pag-unggol. Sila ay hindi mapanganib kung hindi sila sasaktan. Sa kabilang banda, narating na ni Godzilla ang teritoryo ng France na nagdulot ng labis na bioelectrical radiation. Pinalaki niya ang lugar sa pamamagitan ng mga naglalagablab na kiskis patungo sa kalangitan at nagbigay ng lakas sa mundo. Ang mga monarchs ay nagpadala ng ilang radioactive missiles at libu-libong pagsabog ang sabay-sabay sinipsip niya. Ang naglalagablab na enerhiya at nagpapalakas para sa isang di kilalang layunin. Nakarating sila sa base ng monarchy na nasira. Ang mga usok ay umaabot sa langit at hindi mo maisip ang laki ng pinsala na nagawa ng isang tao. Natagpuan din nila ang isang malaking paa sa pader malapit sa kanila na hindi kamukha ni Kong. Ibig sabihin nito may isa pang panganib na naghihintay sa kanila. Samantala, pumasok si Kong sa kanyang kuweba at natagpuan ang palakol. Napansin din niya ang isang crack sa lupa na kumikinang tumalon siya pababa gamit ang kanyang palak. Lumabas ang isang batang unggoy mula sa maburol na lugar. Sinusubukan ni Kong na maging kaibigan ito. Ngunit kinagat niya ang kanyang daliri at biglang sinakmal. Nakita rin ni Kong ang mga matatanda at sinugod siya gamit ang kanilang buong lakas. Ngunit nagawa ni Kong na mapabagsak sila gamit ang kanyang malalakas na yapak at malalakas na suntok. Sinubukan din niya na hindi mahulog ang isa sa kanila ngunit gumanti ito kaya't sinadyang itulak niya ito pababa ng bundok. Ginamit din niya ang baby monkey upang hampasin silang lahat. Patuloy pa rin na nagtatago ang baby monkey ngunit banta ni Kong na dadalhin ito sa kanyang mga nakakatanda. Nakatanggap si Dr. Andrews ng mga signal mula sa isang malalim na dungeon at nag-utos na bumaba ang ship. Gusto rin ito ni Gia dahil siya ay curious sa kung ano ang nasa loob. Kahit na malubhang takot sila, nangyari nang mapasok sila sa Crazy Land kung saan isang malambot na halaman ang sumakmal sa pilot. Nagtakbuhan sila upang maligtas ang kanilang buhay at pakalmahin ang nagugulat na si Bernie. Ayaw niya maging pagkain ng random na halaman, ngunit ang iba ay determinadong alamin ang mga nakatagong lihim. Bagaman patuloy pa rin ang pagsubaybay ng mga monarchs sa mga kakaibang kilos ni Godzilla, hindi nila ito masyadong maunawaan. Gayunpaman, medyo malinaw na siya ay sumisid sa tubig upang labanan ang ilang Mega Titan, marahil ang nagliliwanag na Water Titan. Sa kasamaang palad, natuklasan ni Gia ang isang nakatagong sibilisasyon ng mga tao sa ilalim ng mga nakasulat sa pader. Natuklasan nila na ang lugar na ito ay mas matanda pa sa kanilang lahi at nakita rin nila ang tatak ng ina ng mga Titans sa isang pader. Maaaring ito ay nagtatago ng ilang mga lihim, kaya't sinubukan nilang alamin ang mga posibilidad dito. Natuklasan ni Gia ang isang tanda mula sa isang kumikinang na insekto na activate niya ang isang daan patungo sa isa pang misteryosong lugar na sakop ng isang translucent shield. Binutas nila ang isang ito at kumikinang na liwanag ang nagpangilabot sa kanilang mga mata. Pumasok sila sa isang kamangha-manghang lugar. Sa pagitan nito sinundan ni Kong ang baby monkey dahil gusto niyang makahanap ng kanyang mga lahi. Ngunit sinubukan ng mga kaibigan nito na hulihin si Kong at dalhin siya sa teritoryo ng ibang malalaking titan. Isang ahas na Water Titan na may mga matalas na talulot ang sumakal kay Kong. Ngunit ang bayani Kong ay hinati ang halimaw at nagbabanta sa baby monkey na gabayan siya sa tamang daan. Sa pagkakataong ito, pinakakain din niya ang baby monkey ng mga bahagi ng Water Titan. Lumambot ang kanyang puso para kay Kong at pinalapit siya na walang takot. Narating na ni Godzilla ang teritoryo ng isa pang nagliliwanag na Titan at inakit ito na makipaglaban sa kanya. Hindi mahirap para kay Godzilla na makipaglaban sa Titan dahil ang kanyang kapangyarihan ay labis na labis sa limitasyon. Tinanggal niya ang pagkakasakmal nito sa kanyang katawan at inactive ng mataas na enerhiya na atomic radiation na dumaan sa kanyang bibig. Ang atake ay humati sa halimaw. Ang mga monarch ay namangha sa kapangyarihan na kanyang hawak at sinubukan itong ayusin ang kanilang submarine na naapektuhan ng kanyang atake. Sa kabilang banda, sina Andrews at iba pa ay napapalibutan ng mga taong gubat. Dinukot sila at dinala sa kanilang lugar na inukit ng mga gintong bato at sinaunang sibilisasyon. Sinisikap nilang magkaroon ng eye contact upang hindi sila mahusgahan, ngunit sa biglang hinawakan ng Reyna ang mga kamay ni Gia, nalaman nila na si Gia ay kabilang sa kanila at nararamdaman niya rin ang koneksyon sa mga taong ito. Kaya't nagpadala sila ng signal kay Gia upang tawagin siya rito. Pinalapit sila ng Reyna sa isang madilim na silid na pinailawan ng kumikinang na likido. Ang mga pader ay ilang libong taon na at naglalaman ng mga labi ng mga sinaunang sibilisasyon ng tao. Ipinahayag nila na ang Hollow Earth at ang ibabaw ng mundo ay nagkakasundo at ang mga unggoy ang responsable sa pagprotekta sa kahambugan ng tao. Ngunit isang araw, isang galit na unggoy ang nagtawag ng isang labanan sa pagitan ng mga mundo upang manalo ang Surface Earth. Tinawag siyang Scar King na hanggang ngayon ay namumuno sa iba pang mga unggoy. Dumating din si Kong sa lupain kung saan ang kanyang mga kalahi ay nagtatrabaho ng mabigat. Silang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ng Scar King at sapilitang sumusunod sa kanyang mga utos. Iniligtas din ni Kong ang isang matandang unggoy mula sa mga mapang-api na nagpanalo sa kanilang mga puso sa pamamagitan ng kanyang kabayanihan. Bagaman ang tunay na kapangyarihan
ay nananatili pa rin sa kamay ng Scar King. Siya ay may suot na armas sa kanyang katawan. Pinaparusahan niya ang batang unggoy sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang ama dahil dinala nito ang isang estranghero sa kanilang teritoryo. Inasar rin niya ang pekeng ngipin ni Kong at Pinaikot niya ang kanyang sandata at binato kay Kong, ngunit ito'y pinigilan niya ng kanyang kamay. Ang sandata ay may nakakabit na talim na sugatan ng palad ni Kong. Nagsimula ang isang matinding laban. sinakal niya ito gamit ang sandata ngunit gumanti si Kong gamit ang palakol. Sumigaw sa galit si Kong at ibinato niya ito. Napagtanto ng Scar King na malakas si Kong kaya inilalabas niya ang kanyang alagang si Shimo. Ang Scar King lang ang makakakontrol kay Shimo dahil ang kanyang sandata ay may mahiwagang bato. Hanggat ang bato ay nakakarve sa kanyang sandata, susunod si Shimo sa kanya. Ang halimaw ay nakabalot sa kumikinang na balat at nakatali sa mga kadena. Napakalakas ni Shimo, ngunit sinubukan pa rin ni Kong na labanan ito gamit ang kanyang palakol. Nagawa niyang harangan ang mapaminsalang mga pag-atake, ngunit hindi niya ito mapanatili ng matagal at nasugatan ang kanyang kamay. Nakita ng batang unggoy na si Kong ay humihina ang kapangyarihan kaya itinuro niya ang isang kuweba para sa kanilang pagtakas. Ngayon ang Scar King na ang may hawak sa palakol ni Kong. Sinundan si Kong ng mga followers ng Scar King ngunit hinarangan ng batang unggoy ang kanilang daan. Sila ay nagsama sa ilalim ng mga bato at tinulungan ang pagtakas ni Kong. Gayunpaman, may isa pa ring followers na sumusunod sa kanila. Binabasa rin ni Dr. Andrews ang mga nakaukit sa mga pader na nagpapakita na naghahanda si Godzilla na labanan ng Scar King at Shimo dahil alam niya na hindi niya kayang talunin ang sinaunang Titan ng mundo. Habang ang Scar King ang nagkokontrol kay Shimo, siya ang pinakamalakas sa mga Titan sa kasalukuyan. Kaya't kailangan nilang gisingin ang patay na Diyos na si Matra at tanging si Gia lamang ang makakagawa nito dahil siya ay isa sa mga sinaunang tribo. Kaya't naghahanda sila para sa ritual. Sa parehong oras naglalakbay si Godzilla sa mga lugar na may mataas na kalidad ng plasma at radiation upang maabsorb ang lahat ng kapangyarihan. Tinutulungan ng Ewi tribe si Kong na makarating dito ng mabilisan dahil kailangan din siya. Kaya't binuksan nila ang isang portal at pumasok si Kong na kasama ang batang unggoy. Nakita din ng follower ang tungkol sa portal at ipinaalam ito sa Scar King. Galit na galit siya at naglakbay patungo kay Kong para labanan ito kasama ang kanyang minamahal na alagang si Shimo. Sa kabilang banda, malubha ang sugat ni Kong at ipinaalam niya kay Gia tungkol dito. Lubhang lumakas si Godzilla at nagdulot ng mga pink na tusok-tusok sa kanyang likod dahil sa sobrang pag-absorb ng radiation. Ang team ni Andrew ay nais subukan ang isang augmentation sa sugatang kamay ni Kong. Matagal nilang inihanda ito at inilagay ni Andrew ang elektronikong kamay sa aktwal na kamay ni Kong. Mas nadaramdaman ni Kong ang kanyang lakas at handa siyang labanan ang Scar King. Ngunit kailangan niyang tawagan si Godzilla bago ito mangyari, kaya't gusto niya na makarating sa ibabaw ng lupa sa Ehipto. Tinawag niya si Godzilla ng malakas na sigaw at sumagot si Godzilla sa parehong sigaw. Sa gayon, nakarating si Godzilla sa mga piramid ng Ehipto sa pamamagitan ng pagwasak sa mga baybayin at mga pampublikong lugar gamit ang kanyang malalaking mga paa. Ang mga tribong Ewi ay umakyat sa kanilang sacred place para sa ritual. Si Gia ay umakyat sa tuktok at hinawakan ang invisible sheet kung saan natutulog si Matra. Inilipat niya ang kanyang enerhiya at sa wakas nagising ang Goddess of Titans. Isinara ng tribo ang portal at hinayaan si Matra na makarating sa ibabaw ng lupa kasama si Gia kung saan si Kong ay nakikipaglaban kay Godzilla. Sinusubukan ni Kong na ipaalam sa mga tao ang galit ng Scar King ngunit patuloy na binubugbog ni Godzilla. Tinatanggap ni Kong ang ilang malulupit na atake. Nagsimula siyang maglabas ng enerhiya sa kanyang bibig. Subalit hindi huminto si Kong hanggang sa dumating si Matra at itigil ang labanan. Nagbibigay alam siya sa atin tungkol sa paparating na panganib. Ang tribong Ewi ay malapit ng isara ang portal para sa Scar King. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng pulang likido sa mahiwagang likido, ang mga bato ay lumilipad ng mataas upang mag-produce ng protektibong kalasag, ngunit sinira ng Scar King ang lahat. Inihagis niya ang isang malamig na atake at winasak ang portal. Ang Scar King ay nagpatuloy sa pakikipaglaban sa tribong Ewi, ngunit inilabas ng team ni Andrews ang libu-libong veterans upang alisin siya sa kanyang konsentrasyon. Nagdala rin siya ng isang portal upang makatakas. Sa kabutihang palad, nailigtas sila. Sa pagitan nito, sina Kong at Godzilla ay sumugod at nagsimula ng isang kahanga-hangang laban sa Scar King. May kakayahan si Godzilla na labanan si Shimo at mas malakas na si Kong ngayon, kaya't masaya ang pagtalo sa Scar King. Nag-aaway sila sa portal at naglalaban gamit ang kanilang mga malulupit na atake. Nakuhang muli ni Kong ang kanyang palakol at ang kanilang mga sandata ay nagtatagpo ng may kamanghamanghang lakas at sigla. Tumutulong din ang mga batang unggoy laban sa Scar King. Si Godzilla ay lumalaban sa malamig na halimaw hanggang sa dumating si Mothra upang tulungan siyang makatakas sa malamig na unos. Bigla na
lamang nawala ang gravity at sila ay bumagsak sa mga portal. Lahat sila ay nakarating sa Earth at ang Scar King ay nagnanais pa ring mamuno sa mundo. Pinahihintulutan niya ang kanyang alagang sumipsip ng enerhiya mula sa araw upang muling magyelo ang mundo. Nais niyang ibalik ang unos ng yelo at kahit anumang paraan, ngunit biglang sumulpot si Godzilla at hinarap siya ng matitinding suntok sa mukha. Tumalsik ang ngipin ng Scar King at inasar niya ito. Ang matinding labanan ng mga halimaw ay nagdulot ng matinding pinsala sa lungsod. Sinubukan muli ni Shimo na atakihin ang kamay ni Kong gamit ang kanyang yelo. Ngunit inatake din siya ng laser ni Godzilla upang pigilin siya. Ang batang unggoy ay nasa loob pa rin ng Hollow Earth ngunit nakahanap ng pagkakataon na dalhin ang sandata ni Kong pabalik sa ibabaw ng lupa. Sinisikap ni Kong sirain ang nakaukit na diamante sa sandata ng Scar King. At suwerte dumating ang batang unggoy sa tamang oras at binayo ito ng palakol ni Kong. Sa kagulatang pangyayari, nawalan ng kapangyarihan ang Scar King at binanatan siya ni Kong sa buong lugar. Malaya na ngayon si Shimo at ang minamahal niyang alaga ay pumatay sa kanya gamit ang yelong atake. Pinatay ni Kong ang Scar King, nagdala sa mundo ng kanyang normal na kalagayan. Ipinapayo kay Gia na mabuhay kasama ang kanyang tribo at masaya siyang nakita ang mga ito. Si Kong ay naging bagong hari ng kanyang teritoryo at iniligtas ang kanyang mga tao mula sa karahasan ng Scar King. Ang Shimo at Batang Unggoy ay kanyang mga tagamasid ngayon at si Godzilla ay nahanap ng pwesto para matulog ng isa pang taon. Kung nagustuhan mo ang pelikula, mangyaring magkomento at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood.